makabigatan. Kayang pagalingin iyong karamdaman, kayang ibigay pangangailangan. Siya ang Diyos na may lalang. Walang suliranin, walang kalutasan, higan bagyong pinagdaraanan. Siya ang magbibigay ng kaliwat, papawin ng kalungkutan. Walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong hamon. Magtiwala lamang sa lahat ng panahon, kayang-kaya ng Panginoon. Huwag mangamba sa layunin niya, buhay ay may katiyakan, isupot magtiwala sa Kanya, sa Kanya. Walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong hamon. Magtiwala lamang sa lahat ng panahon, kayang-kaya ng Panginoon, kayang-kaya ng Panginoon. Mapagkalang umaga po sa bawat isa. Hear God speak. Ay po nagpapasalamat sa ating pong Panginoon na malaya nating pagbubulayan ng kanyang mga salita. Good morning sa ating pong mga kapatid na narito na sa ating online devotion, morning devotion. Good morning, guiding us both day and night. It is God's Adriano, will, clear and true. yung kay Sister Nida, magandang umaga po. To know Jesus too. At kay All the pages Brother Leo, good morning. testify. Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and Hilda see. Pluto, good morning. They reveal Christ faithfully. Sister Gloria Castillo. At kay Brother Allison, magandang umaga po diyan sa inyo sa Kalamba. Eternal life, the hope of heaven. Magandang umaga rin, Sister Marian Peña, diyan sa New Zealand. We are Pastor just Alan pilgrims Castro, good morning, passing Pastor. through. This world is not our final view. God's word our map, Kay Sister Marie, good morning, diyan. with Jesus Ganun din walking kasama din by natin our si Sister Jenna side. Puneo, magandang umaga po. Search the scriptures, Mga kapatid natin come dyan po and sa Kalamba, see. sa Palawan at dyan po sa ating mga They misyon. lead us to Magandang umaga po sa lahat yan. eternity. Through the Son, God's perfect plan. Brother Roger Hermosa, good morning Life po. eternal Tayo muna po dumulog sa in the Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Search the scriptures. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, panibagong buhay at kalakasan, sa
kalayaan na meron kami upang ang inyong salita'y aming pagbulayan. Hinihiling po namin ang inyong pong presensya, ang inyong pong banal na espiritu ang sa amin po ay manguna, turo at mangusap. Patawad anumang karumihan meron kami sa aming mga puso. Ito ay aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Dito na po tayo sa Psalms chapter 55 verse 16 hanggang 23. Good morning kaya Liberty Banyel diyan sa diet. Dito po sa Psalms chapter 55 verse 16, ito po ang sabi ng Bible, "As for me, I will call upon God and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. And he shall hear my voice. He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me, for there were many with me. God shall hear and afflict them, even he that abideth of old Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God. He hath put forth his hands against such as be at peace with him. He hath broken his covenant." Verse 21, "The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. But thou, O God, shalt bring them down into pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live our half their days, but I will trust in thee." Amen. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. At ito po ay karugtungan nitong ating pong pinag-aaralan. Kahapon ay nakita natin yung ano ba yung dala lamang. Wala pong ibang binibigay yung pressure situation kundi trouble. At yan po pinakita nga ni David, yung mga tao na nagiging kasangkapan ng dyablo para magbigyan o magkaroon ng pressure situation ng isang tao ay trouble ang dala. Pinakita ni David, sinabi niya yung itong mga taong ito ay naandun sa kanila yung violence and strife, iniquity, o mischief, distraction, oppression, and deceit ang meron itong mga taong ito. At isa nga sa pinakita pa ni David sa ating kahapon yung sakit na dulot ay lalo na doon sa mga unexpected source. Yung bang hindi mo inaasahan tapos sila pa yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng pressure situation. Ngayon, kung maalala natin yung unang mga bahagi dito sa ating pinag-aralan ay nakita natin na yung pressure situation at pinakita na sa atin pressure situations are prayer situation. Kaya nga po dito sa verse 16 hanggang 23 ito po yung naging katugunan. Pressure situations drive us to our knees. Dito tayo nito itinutulak, dinadala sa ating pong mga tuhod to cast our burden on the Lord. Para yung ating pong mga kabigatan, mga karaingan, mga sabi nating mga suliranin, o mga dinadala, binabata, ay dalahin natin o iluhod natin sa Panginoon. Kaya sabi niya dito sa verse 16, "As for me, I will call upon God." Ito po yung naging tugon ni David. Sabi niya, sa ganang akin o para sa akin, "As for me, I will call upon God and the Lord shall save me." Bakit po? God will not forsake us. Hindi naman tayo nakakalimutan ng Panginoon, but will save us.
Kaya nga po ang kailangan lamang ay lapit lang sa Panginoon, tawag lang sa Panginoon, iluhod lang natin sa Panginoon. Maaring talikuran ka ng mga taong inaasahan mo, maaring talikuran ka ng iyong kaibigan, talikuran ka ng mga itong inaasahan mo, makakatulong sa iyo, makakatuwang sa iyo. Pero ang Diyos, hindi kanya tatalikuran. Di ba? Hindi ka iiwanan. Ito yung pinangako niya. Sabi niya, hindi tayo iiwan. I will never forsake thee, and I will never leave thee, nor forsake thee. Ito sabi ng Panginoon. Kaya sabi ni David dito, as for me, kahit na ganito yung sitwasyon, ganito yung kalalagayan, at itong mga taong ito ay talagang naging kasangkapan ng kaaway para siya ay magkaroon ng mga troubles, ano po, sabi niya, as for me, I will call upon God. I will call upon God, and the Lord shall save me. Naandun po yung yung sabihin natin faith, naandun na yung pananampalataya ni David, positibong kaisipan na siya ay ililigtas ng Diyos. I will call upon God and the Lord shall save me. At ito naman po rin makita natin na talagang nangyari o naganap na si David ay naandun yung pagliligtas ng Diyos sa kanya. Naandun yung sabihin nating proteksyon ng Panginoon sa kanya. Diba? Sabi ko nga kanina, maaaring talikuran ka ng iyong mga kaibigan, pero ang Diyos, hindi kanya tatalikuran. Sabi pa niya, evening and morning, and at noon will I pray and cry aloud, and she shall hear my voice. Ba, ang ganda. God will respond. God will respond to persistent prayer. Kaya nga po lagi tayong ini-encourage, lagi tayong pinapalalahanan na yung ating pananalangin. Yung pong ating sabihin nating patuloy na pananalangin na paglapit sa Panginoon. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa, huwag tayong manghina o manlupaypay, kundi dapat naandun lagi. Diba? Sabi sa Luke 18 verse 1, diba? And he spake a parable unto them, sabi ng Panginoon, that men ought always to pray and not to faint. Kaya po minsan pagdating ng mga pressure situation ay lugmok ka, hinang-hina ka, bagsak ka, kasi nga nakalimutan natin yung paglapit sa Diyos. Nakalimutan natin o hindi na natin naaalala ang Panginoon. At minsan maaalala lang natin pag naandun na sa punto na para bang malapit ka ng bumitaw. Dito po, pinakikita ni David na hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. God will not forsake us, but will save us. And God will respond to persistent prayer. God will respond. Kaya nga po yung paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, di ba? Sabi niya, pray without ceasing. Huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong huminto. Pray without ceasing. Verse 18, He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me, for there were many with me. Diba? Sabi niya, napakarami nila na lumalaban, umaaway sa akin. Ang dami ng mga nakikipaglaban sa akin. Pero sabi niya, He hath delivered my soul. He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me. Alam po, yung labanan na meron ka, hindi ikaw ang magpapanalo niyan. God will win in the battle and give us peace. Kahit pa gaano karami yung kumakalaban sa iyo, kahit ang dami pang kalaban, dami pang kaaway, ang daming kabigatan, alam niyo po, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo at magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sabi niya He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me.
Yung pressure situation na meron ka, yan ay isang mabigat na labanan. Para sa atin, yan ay mabigat na labanan at ang Diyos po makikipaglaban. Diba? Sabi ng Panginoon "Ye shall not need to fight in this battle. Stand still and see the salvation of the Lord." Sinabi niya yan maging sa panahon ni Moses, sinabi niya yan sa panahon ni King Jehoshaphat. Diba? Stand still and see the salvation of the Lord. Diba? Nung panahon nila King Jehoshaphat, sa Book of Chronicles na naandyan yung mga Moabites and Ammonites at nais silang lusubin, kubkubin yung kanilang bayan. Pero ano po, nag-ayuno sila, nanalangin sila. Ang sagot ng Panginoon, stand still. Diba? You shall not need to fight in this battle. Ang Diyos, ipapanalo niya yung labanan mo. Ilapit lang natin sa Kanya. Verse 19, God shall hear and afflict them, even he that abideth of old, Selah, because they have no changes, therefore they fear not God. Ba? Ano po yan? Ano po yung pinakita dyan ni David? Ang ating Diyos, nananatili pa rin nasa kanyang trono. Siya pa rin ang Diyos, siya pa rin ang Panginoon, siya pa rin ang Hari. God still sits in His throne and in control. Ito po ang ating pong Panginoon. At sabi niya dito sa ating pong nabasa, God shall hear. God shall hear. Pakikinggan, diringgin ng Diyos yung ating dalangin and afflict them. Ito po yung gagawin ng Panginoon. Afflict them. Sasaktan sila ng Panginoon pag ipaghihiganti ka ng Diyos. Diba? Bakit ito gagawin ng Panginoon? Sabi niya afflict them, even he that abideth of old. At bakit niya ito gagawin? Sabi niya, because they have no changes. Therefore, they fear not God. Alam niyo po, kaya nga po hindi porket matagal na nakakasama natin sa pananambahan o sa church ay tunay. Marami po na walang nangyayaring pagbabago sa kanilang buhay kasi nga wala silang tunay na pagkatakot sa Diyos. Wala silang tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya kung ang nagbibigay ng pressure sa iyong buhay ay nakikita mo ay sinasabing mananampalataya o kapwa mananampalataya, ay kapag wala namang pagbabago doon sa kanyang buhay, ay baka hindi yan totoong mananampalataya. Baka hindi tunay na anak ng Diyos. Baka yan ay nagkukunwari lang. Baka alam lang niya yung paraan ng kaligtasan sa kanyang isipan, pero hindi niya alam sa kanyang puso. Kasi ang tunay na naligtas, nagkakaroon ng ganap na pagbabago sa kanyang buhay. Nagsisimula sa loob, sa kanyang puso, at nakikita sa kanyang panlabas na pamumuhay. Hindi yung Kristiyano lang kapag araw ng linggo. Alam niyo po, ang buhay pananampalataya, ang pagiging Kristiyano ay hindi ito isang uniforme na sinusuot lang kapag araw ng pananambahan. Kundi sa bawat araw sa ating pong buhay, ito po ay dala-dala natin. Bit-bit natin yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, he that nameth the name of Christ depart from iniquity. Dapat nangyayari na yon na iniiwasan na natin yung anumang gawang masama. Ano sabi sa verse 20? He hath put forth his hands against such as be at peace with him. He hath broken his covenant. Diba? He hath broken his covenant. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Diba? Diba? Hindi po hindi natin pwedeng
hindi natin madadaya ang Diyos. Diba? Hindi natin madadaya ang Panginoon. Alam ng Diyos yung ating po, sabi niya, He hath put forth His hand against us as be at peace with Him. Yung mga at tao na o yung mga kaaway o umaaway sa iyo, sabi ng Panginoon, ito ang gagawin niya eh. Kaniyang iuunat yung kanyang mga kamay laban sa kanila. Diba? At ito po ang matindi pa, kaniyang nilapastangan ang kaniyang tipan. Diba? Sabi diyan eh, He hath broken His covenant. Ito nga, winasak, sinira yung covenant nila sa Panginoon. At sabi daw sa verse 21, these words of His mouth were smoother. Ganito itong mga taong ito, di ba? Magaling yung malalambot yung mga pananalita. Pero ano sabi diyan? But war was in His heart. Mga violente ito. Diba? Magaling yung pananalita. Pero sa puso nila ay puro ano daw po? War. Diba? Na andun sa gusto lagi ay pakikidigma. His words were softer than oil were they drawn swords. Diba? Napakabanayad nung kanilang mga pananalita. Pero, naando naman na handang manakit. Diba? Pero ano po, ang maganda dito, naandyan ang Panginoon. Siya pa rin ang nakalukluk sa trono. Siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. At ang lahat, anumang ang ating inilalapit sa Kanya, kung tayo ay talagang anak ng Diyos, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Siya ang magpapanalo nung laban na meron ka. Kaya anong gagawin natin? Gaano man kabigat yung sitwasyon, gaano man kahirap yung kondisyon, gaano man karami yung kaaway, gaano man karami yung kalaban at hindi maganda ang ginagawa sa iyo. Ang sabi doon sa verse 22, ito sabi ng Panginoon cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. Diba? Ibigay lang natin sa Panginoon, ipasa natin sa Panginoon, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee, and He shall never suffer the righteous to be moved. Hindi niya hahayaan na ikaw ay malugmok, hindi niya hayaan na ikaw ay maging talunan. Sabi niya, cast thy burden. Bigay natin sa Panginoon. Alam po, itong madaling sabihin ito na binigay ko na sa Panginoon, pero kapag totoong ginigay mo na sa Panginoon, hindi mo na yan babalikan. Hahayaan mo na yan. Hindi ka na mag-iisip doon sa mga bagay na yan. Bakit? Hihintayin mo na lang kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Pagkakatiwala mo sa Panginoon, Lord, ito po yung kabigatan na meron ako, nais ko pong ibigay sa inyo dahil hindi ko naman talaga kaya ito. Di ba? Pasa load. Di ba? Kung baka ipinasa mo na yung bigat sa Panginoon, Lord, ito po yung sitwasyon na meron ako. Mahirap, di ko kaya, pero binibigay ko sa inyo. Ibig sabihin niya, pinagkakatiwala na natin sa Kanya. At hintayin na lang natin. Huwag ka na mag-isip. Huwag na tayo mag-isip ng gagawin natin paraan. Hintayin na lang natin kung ano ang gagawin ng Diyos. Diba? Sabi niya, but thou, O God, shall bring them down into the pit of destruction. Ito ba? Ito po yung magiging tugon ng Panginoon. Bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half their days, but I will trust in thee. Itong mga mababagsik, mandarayang mga tao, ang sabi niya, hindi darating sa kalahati ng kanilang mga kaarawan. Diba? Nagrabyado ka, ginawan ka ng hindi tama. Ang daming sinasabi sa iyong hindi maganda. Alam po, huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang, ibigay mo lang sa Panginoon. Patuloy na maglingkod, patuloy nang na gumawa para sa kapurihan ng Diyos at hayaan natin isang araw ang Diyos nang gagawa. Ang Diyos ang aayos at ang sabi niya dito,
O God, but thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction. Sila po ang magwawasak, magdadala sa kanila doon sa hukay ng kapahamakan sa kanilang mga buhay. At ano daw po, sabi niya, but I will trust in thee. Sabi ni David, ako'y magtitiwala sa iyo. Yan po ba yung ating ginagawa? Yan po ba yung ating kagaya ba ni David yung atin pong ginagawa sa ating pong buhay, pagtiwala pa rin sa Panginoon? Anong sabi nung awit? Inaawit natin, magtiwala, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Po, kahit gaano kabigat yung pressure situation na meron ka, tiwala sa Diyos at sumunod lang sa Diyos, siya po magbibigay ng kapayapaan sa iyong puso. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa palaala ng inyong salita. Salamat sa inyo pong kabutihan. Salamat sa inyo pong biyaya. Salamat sa inyong pag-ibig, maging sa proteksyon at provisyon sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na gaano man kabigat ang sitwasyon na kaharapin ng inyo pong mga anak, ay kayo po magbigay ng tamang kaisipan, tamang puso na ito po ay ilagak sa inyo, ibigay sa inyo at pagtiwalaan kayo sa inyo pong gagawin sa amin pong mga buhay. Patawad sa amin pong mga pagkukulang at pagkakamali. At hinihiling ko po, Panginoon, ang inyo pong mga anak ay patuloy na ingatan. Ang kanila pong mga gawi ay tulungan nyo sila na ang maging layunin ay kayo po ang mapapurihan. Dalangin ko po ang inyo pong pagkakaloob sa mga pangangailangan ng inyo pong mga anak at sa mga may karamdaman naming mga kapatid. Iniiling din po namin ang kagalingan para sa kanila. At patuloy na biyaya na kanila po itong mapagtagumpayan anumang karamdaman meron sila. Kung meron mang may mga suliranin, Panginoon, kayo po nakababatid sa kanilang mga kalalagayan. Bigyan nyo rin sila ng katatagan, kalakasan, at matutunan nila na ibigay sa inyo, kagaya ng ginawa ni David, kung paano niya ay ipinasa sa inyo, ibinigay sa inyo yung mga burden na meron siya, at kanya pong natamasa ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Panginoon, hinihiling din po namin na inyo pong pagpalain ang mga lingkod nyo na tinawag sa inyo pong ministeryo at patuloy na ginagamit. Bless nyo po ang kanilang buhay, kanilang family, maging ang kalusugan ng inyo pong mga lingkod, Panginoon, ay ingatan. Pagpalain nyo po ang buong maghapong ito. Dalangin po namin na kami inyong pangunahan at kayo nawa ang siyang maitaas at mabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan sa anumang aming gagawin. Ang lahat na ito ay aming samo at dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating pong mga nakasama ngayon pong umaga. Maraming salamat po. Kaya, Luming Apanador. Yan. Kay Edna Bruce. Magandang umaga po. At sa iba pa nating mga kapatid. Kaya Abdi de los Reyes. Good morning. Ganon din kaya Sister Edith, Sister Mercy, Tita Soriano, at kay Pastor Boyd yan po sa Pangil. Good morning po. Ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral. Ay bulay sa sipa ng Diyos bukas. At tayo sa 26 sa aklat. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the life. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given.
eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope